everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino kaya ang puputungan ng corona? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito nga katatapos lang kasi ng Miss Universe Philippines at lahat naman talaga ay sobrang natuwa dahil sa naging resulta. Pero may mga nalungkot din kasi syempre yung iba gusto nilang manalo ay si Bella, yung iba naman ang gusto nilang manalo ay si Taguig. Pero guys, syempre may nanalo na, may naputungan na ng corona ng Miss Universe Philippines at ayun nga, wala nang iba kundi ang pambato ng La Union at ibigay na natin to sa kanya. Kumbaga parang siguro ang kailangan gawin ni La Union ngayon ay yung mga trabaho niya bilang bagong Miss Universe Philippines and then ayun, so maghanda para sa magiging laban niya sa Miss Universe. So I'm so excited and looking forward yung transformation na magaganap kay Bea. And let's see. Pero ngayon naman, syempre, hindi lang naman corona ng Miss Universe Philippines ang pinag-uusapan dito. Dahil bukod doon sa Miss Universe Philippines crown, meron pang 4 na corona na pwedeng ibigay dito sa 6 na kandidata na natitira. Pero ang tanong ng lahat, sino kaya ang tatanggap at ano kaya ang papuputang corona sa kanila. So ang corona pa, maliban doon sa Miss Universe Philippines, na pwedeng i-appoint sa mga bagong kandidata, sa 6 na kandidata na natitira, ito ay ang yung Miss Universe. Ang Miss Supranational, di ba? And then of course, Miss Charm. And then, of course, Miss Eco. And then, of course, Miss Cosmo. So, 4 na corona para sa 6 na kandidata. And then, of course, yung 2 matitira ay magiging first runner-up and second runner-up. Sa Miss Supranational, actually, kung sa 6 na kandidatang to, 3 ang pwedeng maging Miss Supranational natin. Andiyan dyan yung pambato ng Tarlac, andiyan dyan yung pambato ng Cebu City, and then of course Pampanga. Silang 3 nakikita ko na pwede talaga at swak na swak para sa corona ng Miss Supranational. Height, body, beauty, talagang masasabi ko, yes, pwede maging Miss Supranational si Tarlac, pwede si Pampanga, lalo na si Pampanga kasi kung beauty ang pag-uusapan sa height, bongga kasi siya yung magiging pinakamataas na kandidata kung sakali, di ba? And then of course, syempre April Smith na talagang nakitaan naman natin talaga ng bonggang-bonggang performance doon sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines na sinasabi nga ninyo na dapat siya ang nanalo. And then, kung ako ang tatanungin mo, I go for April Smith for Supranational. Kasi parang feeling ko, according doon sa performance na pinakita nung during ng coronation night ng Miss Universe Philippines, isa talaga siya sa mga nag-penetrate, isa talaga siya sa mga masasabi natin, wow, ang ganda ng execution, very supranational yung dating, and then supermodel, ganon. So ako para sa akin, deserve ni April Smith maibigay sa kanya ang titulong Miss Supranational. And then, natutuwa ako kasi talagang alam mo yon na magandang laro, magandang laban para kay April Smith sa Supranational because the first Filipina Black Beauty na magkukumpit, di ba? So, looking forward ako dyan. So, I think April Smith for Supra. And then, of course, tingnan naman natin dito sa Miss Cosmo. Ang Miss Cosmo, sabing ganon, ito daw yung another word na universe. So, kung ako ang tatanungin ninyo at ako lang ang masusunod,
Actually, dalawa ang pinagpipilian ko dito na pwedeng maging Miss Cosmo. Eto nga ay wala nang iba kundi actually tatlo din, pwede din si Pampanga, pwede din si Cebu Province, pwede din si Taguig. So, dalawa sa kanila at tatlo sa kanila. Pero parang feeling ko strong na kandidata na maglalaban dito. Kung hindi tatanggapin to ni Taguig, I think kay Cebu Province mapupunta. Pero kung tatanggapin ni Taguig, I think fit na fit siya for the Miss Cosmo. At kung ako ang tatanungin mo, yes, gusto ko maging Miss Cosmo si Miss Taguig because of her communication skills. Magaling ang ipinakitang com skills ni Taguig dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, sabi ko nga sa inyo, kaya niyang makipagdebate, makipag-debate talaga doon sa final round ng Miss Cosmo with confidence. Kung sakalin siya ang ipapadala natin this year. Pero kung ako sa kanya, tatanggapin ko kasi December na ang laban ng Miss Cosmo. Hindi naman na to matatagalan pa at bongga talaga din ang laban ng Miss Cosmo. And may ipapakita dito ni Bella yung kanyang kakayahan na makuha ang corona ng Miss Cosmo. And then kung advocacy, ayun nga lang, parang iniisip ko, ano ba ang kwento ni Bella para mas maipanalo niya pa to, pero parang feeling ko kayang-kaya niya, di ba? So, pagdating sa Miss Cosmo, I think magiging madali sa kanya ang competition na yon. Kung ang tita niya ay naging Miss, tawag dito, Universe, na si Margie Moran, I think, malay ninyo, si Bella pala ang maging first Miss Cosmo. So, she made the history, di ba? So, ako para sa akin, yes, pwede at I love it. Di ba? So, yun. So, laban yan. Bakit naman hindi? Total, sinasabi naman ninyo na dapat may corona. Kung ibibigay sa kanya yung Cosmo, bakit natin tatanggihan at aayawan? Ang laki-laki ng bayad ng title sa Miss Cosmo. Kung ikaw magiging Miss Cosmo, malay mo, siya pala yun, di ba? So, yun. So, let's see kung ganun nga ang mangyayari. Pero ang tingin ko, kung hindi niya tatanggapin to, I think mapupunta kay Cebu Province. Yes. So, yun. Kasi makuda. And then, pagdating naman sa Miss Charm, tatlo pa din. Si Pampanga, isa sa mga nakikita ko pwedeng maging Miss Charm. Tapos si Tarlac, talagang, oh my God, pang Miss Charm din. And Sultan Kudarat. So silang tatlo, talagang masasabi ko, beauty, ay nako, panalo, charm, very charm. Pero sa kanilang tatlo, I think mas malapit ang corona ng Miss Charm kay Tarlac. So, ako para sa akin magandang i-package kasi talaga yung appeal, tapos yung beauty, and then para siyang si Krishna Gravides, di ba si Krishna, ang unang-una ibinigay sa kanya ang charm. So, ako para sa akin, yes, swak na swak ang beauty ni Tarlac for the charm. At kita mo naman talaga na parang, oy, kaya nitong sumabay. So, yun, kailangan lang mag-train for the Q&A ng bonggang-bongga para mas malaban niya pa ng maigi yung Pilipinas. So, yun yung mga paghahandaan. And I think, kailangan talaga mag-train ng todo-todo. So, ako, para sa akin, I go for Tarlac talaga. So, yan. And then, let's see in the future. And then, pagdating naman si Miss Iko, sa Miss Iko actually, gusto kong ipasok ang beauty dito ni Pampanga. Yes, ang Pampanga talaga. Hay nako. Kasi di ba may height, may beauty, so pwedeng-pwede talaga sa Egypt. And then kung hindi man si Pampanga ay si Sultan Kudarat. Yes. So yon, so silang dalawa. I think kasi yung beauty nila at saka yung galing, pwedeng-pwede kahit sino sa kanila. Pero sino bang pipiliin ko? I think Sultan Kudarat pwede para sa Miss Iko. And tignan natin. So, basta kung sino sa kanilang dalawa dyan, pwede yan. And then, pwede din kasi talaga si Pampanga kasi kung i-base natin, gusto din naman sa Miss Iko, beauty yan din. But, tignan natin kasi, di ba, first nag-black, tapos sumunod, nagpili oriental. Tapos ngayon naman, bakit hindi mestiza? So, yun yung nakikita ko. Kaya parang mas malaki yung chance talaga na mapunta kay Pampanga yung title ng
Miss Eco International. And then of course, kung sakaling hindi mapunta to kay Sultan Kudarat, I think si Sultan Kudarat ang magiging first runner-up sa Miss Universe Philippines. And then of course, second runner-up naman si Cebu Province. Pero kasi pwedeng magpalit-palit pwedeng hindi tanggapin ni Bella, tapos si Bella uli ang first runner-up. Or pwede din naman si Pampanga ang maging first runner-up kasi nga, di ba, matangkad, may beauty. So, pwedeng ganun ang mangyari. Si Pampanga ang maging first runner-up kung ayaw niyang tanggapin ng Miss Eco, tapos mapupunta kay Sultan Kudarat. So, ayun yung mga nakikita ko. Or pwede naman si Sultan Kudarat ang second runner-up, ang first runner-up, and then pwedeng si Sultan Kudarat ang second runner-up, and then first runner-up naman si Pampanga. So yon. Basta gusto ko maging first runner-up si Pampanga kung hindi siya tatanggap ng corona. And then, ayun, pwedeng si Nicole Borromeo naman ang maging Miss Eco or maging Miss Charm. Parang feeling ko, Eco. So, yon. So, let's see in the future. Daming ganon, this coming Saturday na ang announcement. At syempre, abangan natin yan. Syempre, excited ako para sa mga queens natin na alam mo yon kung sino ang ilalagay sa ganito, sino ilalagay sa ganyan. Hindi ko pa to kumpirmado, pero yun yung naiisip ko. At deserve ng mga girls natin, di ba, na maipadala sila sa international stage. Tulad nga ng sinabi ko, walang tapon at walang sayang at walang natalo sa competition ng Miss Universe Philippines para sa top 7 candidates natin na natira. Kumbaga parang lahat sila talaga ay job well done, lahat naman sila ay magagaling, pero syempre dapat maunawaan din natin talaga, iisa lang ang corona ng Miss Universe Philippines, pero marami pang corona na pwede silang ilagay sa iba't ibang klase ng pageant. Ang tanong ko, bakit ba kayo nagagalit? Di ba? So, ganun lang yon. So, keep going and keep fighting and support yung mga kandidata natin. And then, ayun. So, siguro, masasabi ko, malakas yung batch na to para sa international stage na lalabanan nila sa global stage. Di ba? So, yan. Kaya dapat ma-excite kayo at matuwa kayo. So, yon ang abangan natin. Pero ikaw, ang tingin mo, sino nga ba ang ilalagay para sa Miss Supra? Sino nga ba ang ilalagay sa Miss Cosmo? Sino nga ba ang ilalagay sa Miss Eco? At sino nga ba ang ilalagay sa Miss Charm? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.